Kabanata 1701 Pagpapalit ng tao ng bigot. Nais niyang gayahin si Xiaosheng at maglakbay sa buong mundo upang makakuha ng kaliwanagan, ngunit ngayon ay tila imposible. Iniwan ni Qin Yu ang Wind Bamboo Mountain. Naglakad siya sa kalye, sinusubukang mag-isip ng solusyon. May isang buwan pa bago nawala ang Death River. Sa buwang ito ay tulad ng huling karnabal sa South Province. Puno ng ngiti ang mukha ng lahat. Sa panahong ito, mayroon pa ring mga taong gumagawa ng mga pambihirang tagumpay. Maraming tao ang gustong samantalahin ang pagkakataong baguhin ang kanilang buhay. Naglakad si Qin Yu sa kalye. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, sa wakas ay nagpasya siyang pumunta sa tiwangwang na libingan kung saan niya nakilala ang lalaking may bigot. Kahit na ang madilim na enerhiya doon ay siksik, ito ay talagang masyadong mapanganib. Higit sa lahat, walang nakakaalam kung kailan magkakaroon ng kakaibang paggalaw sa loob. Ito ay madaling humantong sa isang hindi matatag na estado ng pag-iisip, na makakaapekto sa kanyang paglilinang. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay dumating sa ganito, si Qin Yu ay walang ibang paraan. Darating si Yongji sa South Province sa loob ng isang buwan, kaya hindi nakatakas si Qin Yu. Sa makatuwid, hindi nag-aksaya ng oras si Qin Yu. Agad niyang tinawag ang Divine Eagle at sumugod patungo sa baog na libingan. Ang baog na libingan. Baog pa ang lugar na ito. Ang malalaking pagbabago sa mundo ay tila hindi nagdulot ng kislap ng pag-asa sa lugar na ito. Nagmamadali si Qin Yu hanggang sa paligid ng baog na libingan. Pagdating niya, nakita niyang may dumating na dito. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang lalaking may bigot, na matagal na niyang hindi nakikita. Sa sandaling iyon, nakatayo ang lalaking may bigot malapit sa baog na libingan, nagkakamot ng tenga at pisngi. Mayat-maya ay hinahawakan niya ang kanyang baba, at mayat-maya naman ay kinakamot niya ang kanyang buhok. Iniunat ni Qin Yu ang isang hibla ng banal na kahulugan, gustong suriin ang lakas ng taong may bigot. Gayunpaman, ang lalaking may bigot ay lubhang mapagbantay. Ang saglit na lumalapit ang banal na pakiramdam ni Qin Yu, direkta niyang pinutol ang hibla ng banal na kahulugan na ito. WHO. Ang lalaking bigot na may bigot ay biglang lumingon at tumingin kay Qin Yu na nasa likuran niya. F***, ikaw ito, bastard ka. Tinakot mo ako, sumpa ng lalaking bigot na may bigot. Naglakad si Qin Yu patungo sa lalaking bigot kasama ang lalaking bigot at sinabing, ako dapat ang magsasabi nito. Saan ka napunta sa lahat ng oras na ito? Siyempre, abala ako sa isang malaking negosyo. Pagmamalaki ng The Mustache Man with the Mustache Man. Tiningnan ni Qin Yu ang Dark Energy Grave at sinabing, ano ang nakita mo dito? Umikot ang mga mata ng lalaking may bigot, maaari kang ituring na isa sa amin. Hindi ko ito itatago sa iyo. Malaki ang pinagbago ng mundo. Karaniwan, isang ordinaryong dark energy na libingan ang tiyak na maaapektuhan, kaya espesyal akong sumugod dito para imbestigahan ang malaking libingan na ito. Tumango si Qin Yu at sinabing, kung gayon, ano ang nahanap mo? Ang madilim na libingan ng enerhiya na ito ay hindi naapektuhan. Nangangahulugan ito na ang libingan na ito ay mas mahalaga kaysa sa naisip ko, matako na sabi ng lalaking may bigot. Hindi maiwasan ni Qin Yu na isipin ang mga sinabi ni Xiaosheng. Sinabi niya na ang libingan ng dakilang magsasaka na nakalampas sa kapigatian, ang libingan ng emperador, at isang sulok ng sinaunang larangan ng digmaan ay napakahirap maapektuhan. Ngayong hindi naapektuhan ang libingan na ito, hindi ba isa ito sa tatlong sitwasyon? Kung gayon bakit hindi ka papasok? Sabi ni Qin Yu na kalahating biro at kalahating seryoso. Inilibot ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata kay Qin Yu at sinabing, sinubukan ko, ngunit nabigo. Kung papasok ako ng padalos-dalos, 99% sa akin ay mamamatay sa loob. Kahit hindi ka makapasok, hindi maiwasan ni Qin Yu na medyo magulat. Kalokohan. Sa tingin mo ba ako ang makapangyarihan sa lahat? Umikot ang mga mata ng lalaking may bigot. Tumawa si Qin Yu. Kung gayon, maghintay tayo at mag-isip ng paraan. Buntong hininga. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ng lalaking may bigot. Nararamdaman ko ito, at gayon din ang iba.
Kung hindi ako nauuna ng isang hakbang sa kanila, natatakot akong hindi ako makasabay sa init. Umiling ang lalaking may bigot. Sumang-ayon si Chinyu sa lalaking may bigot. Kahit na ang lalaking may bigot ay hindi mukhang simple, hindi siya sapat na makapangyarihan. Sa buong banal na rehiyon, napakaraming tao ang maaaring magbanta sa kanya. Oh, tama. Nasaan ang kayamanan na kinuha mo sa puntod na ito? Napagkasunduan naming hatiin ito ng 50-50. Biglang naalala ni Chinyu. Ang lalaking may bigot ay agad na nauutol ng mahabang panahon, hindi makapagsalita. Nang bubuksan na ni Chinyu ang kanyang bibig, biglang sumagot ang lalaking may bigot at nagtanong, parang may kakaibang amoy sa katawan mo. Walang amoy, sabi ni Chinyu na may konsensya. Hindi pinansin ng lalaking bigot na may bigot si Chinyu. Pinalibutan niya si Chinyu at sumagot sa paligid. Pagkatapos, kinuha niya ang special magic artifact ni Chinyu at sinabing, naaamoy ko ang isang kayamanan. At ang kayamanang ito ay hindi simple. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu na imulat ang kanyang mga mata at sinabing, ilong ka ba ng aso? Hinablot ng lalaking may bigot ang special magic artifact ni Chinyu at nakangiting sinabi, ilabas mo ito at tingnan mo. Huwag kang mag-alala, ayaw ko nito. Hindi ko kailangan ang little babe na iyon. Ano ang tinitingnan mo? Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata. Lalaking may bigot na pangiti ng nahihiya. Curious lang ako. Gusto ko lang tingnan. Good brother, please satisfy my curiosity. Pagkatapos, ang lalaking may bigot ay humaplo sa katawan ni Chinyu, na lubhang kahabag-habag. Si Chinyu ay talagang hindi makayanan ang kanyang posture, kailangang sabihin sa kanya ang totoo. Tumingin si Chinyu sa lalaking may bigot at sinabi sa mahinang boses, dugo ng dragon. Dugo ng dragon. Anong dugo ng dragon? Nagulat ang lalaking may bigot. Sinabi ni Chinyu sa mahinang boses, Dragon Burial Cave, ang dugo ng Dragon God. Nagulat noong una ang lalaking may bigot, saka nanlaki ang mga mata. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Chinyu at nag-aalalang sinabi, may hawak ka bang dugo ng dragon sa iyong kamay? Nakapunta ka na ba sa burial cave ng dragon? Nasaan ito? Sa sandaling ito, ang lalaking may bigot ay labis na nasasabik. Hindi pagmamalabos na sabihin na hindi pa siya nakita ni Chinyu ng ganito kasabik. Ito talaga ang dugo ng dragon mula sa Dragon Burial Cave. Bahagyang tumango si Chinyu. Para sa iba pang mga tanong, hindi sumagot si Chinyu. Ang lalaking may bigot ay nag-aalalang nagsabi, bilasin mo itong ilabas at tingnan ko. Tutulungan kitang makita kung dugo ba talaga ito ng dragon. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, hindi na kailangan. Sigurado akong dragon blood iyon. Nakita ng lalaking may bigot na imposibleng mapilitan siya, kaya napangiwi ang mukha nitong sinabi, tingnan ko lang. Pangako titingnan ko lang, okay. Hindi, inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi. Okay, huwag mong sayangin ang oras ko. Maglilinang ako. Ang madilim na enerhiya dito ay isang banal na bagay para linangin ko. Mabilis na hinayla ng lalaking may bigot si Chinyu pabalik. Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, basta bigyan mo ako ng isang patak ng dugo ng dragon, makakahanap ako ng mas magandang lugar para sa iyo. Ano sa palagay mo? Natuwa si Chinyu. Nahulog talaga ang batang ito. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Chinyu. Umiling pa rin siya at sinabing, yun lang. Hindi ko kailangan. Alam ni Chinyu na ang lalaking may bigot ay may isang grupo ng mga kayamanan sa kanyang mga kamay. Ito ay hindi makatwiran kung hindi niya ito dayin sa pagkakataong ito. Hoy, huwag kang mabalisa. Hinayla ng lalaking may bigot si Chinyu. Lumibot ang mga mata niya sa paligid, at saka ngumiti, paano ito, bibigyan kita ng isa pang kayamanan, paano na? Oh, anong kayamanan? Sinubukan ni Chinyu na magtanong. Ang lalaking may bigot ay naglabas ng bronze speaker na kasing laki ng palad. Ang tagapagsalita ay mukhang ordinaryo, at mahirap makita kung ano ang kakaiba dito. Naglabas ka ng isang piraso ng scrap metal para lokohin ako. Malungkot na sabi ni Chinyu. Nanlaki ang mga mata ng lalaking may bigot at nagsabi, sabi mo ito ay scrap metal.
Alam mo ba ang pinagmulan ng bagay na ito? Kabanata 17:02 Lalaking may bigot. Hindi ko alam, walang ekspresyong sabi ni Chinyu. Walang sinabi ang lalaking may bigot. Tinuro niya ang malayo at sinabing, halika, lumayo ka pa. Lumayo ka pa. Natigilan si Chinyu. Makinig ka lang sa akin. Pilasan mo at lumayo ka, tinulak ng lalaking may bigot si Chinyu at sinabi. Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabing, kung gayon, gaano kalayo ang kailangan nating lokeran? Ilang daang milya, o kahit kaunti pa, bulong ng lalaking may bigot. Naramdaman lang ni Chinyu na nakakalito ito, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Agad niyang sinundan ang lalaki sa hiling ng bigot at tinapakan ang line word formula, na bumaril ng ilang daang milya. Nakatayo sa posisyon na ilang daang milya, ang pagsimangot ni Chinyu ay lalong humigpit. Hindi niya moari kung bakit gustong gawin ito ng lalaking bigot na may bigot. Habang naguguluhan si Chinyu, biglang nagmula sa kanyang tainga ang lalaking bigot na may boses ng bigot. Chinyu, isa kang malaking tanga. Napakalinaw ng boses, na parang nasa tabi mismo ng kanyang tainga. Si Chinyu ay nagmamadaling tumingin sa paligid at sumigaw, nasaan ka? Tiyak na hinuhulaan mo kung nasaan ako, di ba? Haha, hindi ako gumalaw. Epekto ng loudspeaker ko. Pagmamalaki ng lalaking may bigot. Sichuan voice speaker. Sirang speaker ba yung lalaking may bigot sa kamay? Ganun talaga ang epekto ng sirang speaker na iyon. Nagmamadaling bumalik si Chinyu sa lalaking may bigot sa tagiliran. Kinuha niya ang speaker at bumulong, ganyan ba talaga kagaling ang speaker na ito? Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako sa iyo? Gumastos ako ng 9 na baka at 2 tigre para makuha ang voice speaker na ito. Ngayon, ginamit ko ito para ipagpalit sa iyo ang dugo ng dragon. Kung pag-uusapan, nararamdaman ko pa rin na medyo kawalan ito, bulong ng lalaking may bigot. Nilero ni Chinyu ang loudspeaker at may pag-aalinlangan na nagtanong, gaano kalayo ang maaaring lalakbayin ng bagay na ito? At ano nga ba ang gamit nito? Hindi ko alam kung gaano kalayo ito, ngunit ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Sabi ng lalaking may bigot. Pag-isipan mo ito. Nakatayo ng daan-daang milya ang layo at nagmumura, at walang nakakaalam kung nasaan ka, hindi ba? Nakangiting sabi ng lalaking may bigot. Hindi mapigilan ni Chinyu na imulat ang kanyang mga mata. Hindi niya inakala na ito ay cool, ngunit ang loudspeaker ay may mga gamit nito. How about it? Gusto mo bang magbago? Yumok ang lalaking may bigot. Nag-isip sandali si Chinyu at sinabing, maaari akong magbago, ngunit kailangan mong hanapin ako ng isang madilim na libingan ng enerhiya para sa aking paglilinang. Walang problema. Bahala na. Ang lalaking may bigot ay agad na gumuhit ng coordinate gamit ang kanyang daliri. Nandito na. Go! Sabi ng lalaking may bigot na medyo hindi mapagkakatiwalaan ang tono. Sumimangot si Chinyu at sinabing, hindi ka magsisinungaling sa akin, hindi ba? Kailan pa ako nagsinungaling sa sinuman? Pinandilatan ng lalaking may bigot si Chinyu. Nag-isip sandali si Chinyu. Wala siyang ibang mapagpipilian sa sandaling ito, kaya maaari rin siyang maniwala sa kanya. Kaya, naglabas si Chinyu ng isang garapon ng dugo ng dragon mula sa spatial magic artifact. Pagtingin sa garapon ng dragon blood, nanlaki ang mga mata ng lalaking may bigot. Mga ad ng Pop Future. UF *King have so much dragon blood. Hindi maiwasang matigilan ang lalaking may bigot. Kahit na ninakawan niya ang hindi mabilang na mga libingan, labis pa rin siyang nabigla sa sandaling ito. Pagkatapos, inabot ng lalaking may bigot ang garapon. Hinampis ni Chinyu ang kanyang kamay at ipinikit ang kanyang mga mata. Napagkasunduan namin na bigyan ka lang ng isang patak. Kumuha si Chinyu ng isang patak ng dugo ng dragon mula sa garapon at ibinigay ito sa lalaking may bigot. Inamoy ito ng lalaking may bigot at tuwang-tuwang sinabi, dugo ba talaga ng dragon? Saan mo nakuha? Hindi ba sinabi ko sa iyo ang tungkol sa Dragon Burial Cave? Sabi ni Chinyu. Maaari kong sabihin sa iyo ang lokasyon ng Dragon Burial Cave. Ito ay nasa East Wilderness ng South Province.
Ngunit kailangan kong ipaalam sa iyo na kapag tumuntong ka sa East Wilderness, isumpa ka ng Upper East Wilderness at maaaring mamatay anumang oras, paalala ni Chin Yu. Paulit-ulit na tumango ang lalaking may bigot at sinabing, ang lugar sa labas ng Dragon Burial Cave ay tiyak na lubhang mapanganib. Huwag kang mag-alala, hindi ako pupunta doon ng ilang sandali. Pagkatapos, hinimas ng lalaking may bigot ang kanyang braso kay Chin Yu at nakangiting sinabi, Chin Yu, tingnan mo kung gaano karaming dugo ng dragon ang mayroon ka. Maaari mo ba akong bigyan ng higit pa? Hindi. Napagkasunduan namin ang isang patak, kaya isang patak lang. Ang isang Ginoo ay hindi maaaring bumalik sa kanyang salita. Iniligpit ni Chin Yu ang garapon ng walang awa. Ang lalaking may bigot ay napaawang ang kanyang mga labi at bangulong, napakakuripot. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Hindi mo pa naibibigay sa akin ang babe mula sa mapanglo na libingan, sabi ni Chin Yu na may pagkadismaya. Ang lalaking may bigot ay nagsimulang maglaro ng pipi nang ilabas ang paksang ito. O tama, dapat ay narinig mo ang tungkol sa South Province at sa Hilagang Lupain, tama ba? Sa sandaling ito, biglang naalala ni Chin Yu. Gumisi ang lalaking may bigot at nagsabi, anong bullsh asterisk T South Province at Hilagang Lupain? Hindi pa ako nagkaroon ng ganoong konsepto sa aking paningin. Ibinuka ni Chin Yu ang kanyang bibig. Magsasalita pa sana siya, biglang nanginig ang kawalan sa harapan niya. Kumalat ang mga alon sa lahat ng direksyon. Sa isang sandali, dalawang figure ang lumabas mula sa kawalan. Ang dalawang taong ito ay matangkad at kahanga-hanga. Ang kanilang lakas ay hindi nasusukat. Nandito ka talaga. Napatingin ang dalawang lalaking may bigot sa lalaking may bigot sa harapan at galit na sumigaw. Nagbago ang ekspresyon ng lalaking may bigot, at nagmamadali siyang nagsabi, Dam, napakabilis nilang naabutan. Chin Yu? Aalis muna ako. Pagkasabi niyon, nanginginig ang kanyang mga paa, at isang pormasayon ang lumitaw sa kanyang harapan. Mabilis na pumasok sa pormasayon ang lalaking may bigot na katawan, at sa isang kisap mata, nawala siya ng walang bakas. Nang makakita ng ganoong paraan, hindi maiwasan ni Chin Yu na mamatras sa takot. Anong uri ng pamamaraan ito? Nag-set up ba siya ng teleportation formation? O na-set up na niya ito ng maaga? Ang gayong napakatalino na pamamaraan ay hindi maihahambing sa kahit na sa Hilagang Lupain. Itong lalaking may bigot, bulong ni Chin Yu sa mahinang boses, nakaramdam ng higit na pagkamangha. Hinayaan pa rin namin siyang makatakas. Labis na hindi nasisiyahan ang mga ekspresyon ng dalawang tao. Tumingin sila kay Chin Yu at malamig na sinabi, ano ang kaugnayan mo sa magnanakaw na iyon? Nagulat si Chin Yu at nagmamadaling umiling, hindi ko siya kilala. Hindi mo siya kilala. Nanlamig ang mukha ng dalawang tao, kung hindi mo siya kilala, bakit kayo magkasama? Itinuro ni Chin Yu ang tiwangwang nicho sa kanyang harapan at sinabing, nandito ako para tuklasin ang mga kayamanan. Nagkataon lang akong nakilala. Ano ang nangyari sa kanya? Tinaktan ka ba niya? Pinalaki nilang dalawa si Chin Yu at tila iniisip na hindi nagsisinungaling si Chin Yu. Bilang karagdagan, ang lakas ni Chin Yu ay hindi masyadong malakas, kaya hindi sila naging mapagbantay. Ninakaw niya ang kayamanan ng aming pamilya. Hinahanap namin siya, sabi ng isa sa kanila. Mas mabuting lumayo ka sa kanya, o baka mamaya manlinlang kanya, paalala ng isa. Mabilis na tumango si Chin Yu at bangulong, mukhang hindi mabuting tao ang bastard na iyon. Gusto pa nga niyang magsinungaling sa akin. Wala na silang sinabi pa. Matapos tumango ay nagplano na silang umalis. Tinapik ni Chin Yu ang kanyang dibdib at bahagyang nakahinga ng maluwag. Akmang tatayo na siya at pupunta sa upuan na binigay ng lalaking may bigot, biglang huminto ang dalawang tao. Lumingon sila kay Chin Yu at malamig na sinabi, tumigil ka. Palihim na naramdaman ni Chin Yu na may mali. Lumingon siya at nagkunwaring kalmado, mayroon pa ba? Kabanata 1703 ang pangalawang magulong katawan. Malamig na tiningnan ng dalawang lalaki si Chin Yu at sinabing, ano ang bagay na iyon sa iyong kamay? Malinaw na pag-aari ito ng Tomb Raider na iyon. Kung hindi mo siya kilala, paano ito nasa kamay mo? Tumingin si Chin Yu sa loudspeaker sa kanyang kamay at nakaramdam ng masamang pakiramdam sa kanyang puso.
Ito. Nagmamadali siyang tumakbo ngayon. Bago ko pa maibigay sa kanya, nasa kamay ko na ito, hinanda ni Chinyu ang sarili at sinabi. Kung hindi mo siya kilala, bakit kanya ibibigay? Galit na sabi ng dalawang tao. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, hindi alam kung paano magpapaliwanag saglit. Bumalik ka sa amin. Kasabwat kanya. Sigaw ng dalawang tao, at agad na sumabog ang panloob na chi sa kanilang katawan. Ang ganitong nakakatakot na panloob na chi ay nagparamdam kaagad kay Chinyu ng malakas na presyon. Hindi maarok ang lakas ng dalawang taong ito. Malamang nanggaling sila sa malaking pamilya. Ngunit kahit na ganoon, si Chinyu ay talagang hindi na makakasama sa kanila. Ang lalaking may bigot ay nakagawa ng ilang karumal-dumal na krimen. Kung bumalik siya sa kanila, malamang na mamatay siya. Tahimik na pinakilos ni Chinyu ang panloob na chi sa kanyang katawan, nagpaplanong humanap ng pagkakataong makatakas. Ngunit laking gulat niya nang makitang tila gumuho ang paligid. Walang paraan para makatakas. Sumama ka sa amin. Mas mababa ang paghihirap mo. Naglakad silang dalawa patungo kay Chinyu ng hakbang-hakbang. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at isinumpa ang lalaking may bigot sa kanyang puso. Malamig niyang sinabi, sabi ko nga, hindi ko siya kilala. Kilala mo man siya o hindi, malalaman mo kapag bumalik ka sa amin. Itinaas nila ang kanilang mga palad at hinawakan ang mga braso ni Chinyu. Ang gintong liwanag ay sumabog mula sa katawan ni Chinyu. Sumabog ang mga sinag ng liwanag mula sa kanyang katawan at ang kanyang damit ay agad na nabasag. Nang malapit ng lumaban si Chinyu hanggang sa kamatayan, ang isa sa kanila ay biglang sumigaw, "Teka! Ano ang mali?" Tanong ng isa. Tinulyapan ng taong iyon ang dibdib ni Chinyu at pagkatapos ay sumando sa tenga ng kausap, may sinabing hindi alam. Ang mga tingin ng dalawang tao ay hindi sinasadyang sumulyap sa dibdib ni Chinyu. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. I'm sorry. Ang ugali ng dalawang tao ay biglang nagbago ng husto, itinaas ang kanilang mga kamay patungo kay Chinyu. Natigilan si Chinyu, at hindi niya maiwasang ibaba ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang dibdib. Nakita niya ang isang jade pendant na nakasabit sa kanyang dibdib. Ang jade pendant ay kumikinang, at ang madilim na berdeng kulay ay napakaluma at walang palamuti sa ilalim ng sikat ng araw. Sa sandaling ito, agad na naunawaan ni Chinyu. Ang dalawang taong ito ay malamang na mula sa gitnang kapatagan at kinilala ang relasyon sa pagitan ng jade pendant na ito at ng pamilyang yan. Ginamit lang ni Chinyu ang balat ng tigre bilang isang banner at walang pakialam na sinabi, buntong hininga, gusto kong itago ang aking pagkakakilanlan, ngunit hindi ko inaasahan na matutuklasan mo pa rin ako. Nang marinig ito ng dalawang tao ay lalong nataranta. Nagmamadali nilang sinabi, pasensya na. Kanina lang kami bulag at nasaktan ang Young Master. Young Master, please be magnanimous and forgive us this time. Mga ad ng Pop Future. Tuyong umubo si Chinyu at pagkatapos ay nagtanong, ano ba talaga ang ginawa sa iyo ng lalaking may bigot? Sa pagbanggit ng lalaking may bigot, medyo naging pangit ang mukha ng dalawang tao. Ang bastard na iyon. Ninakaw niya ang isa sa aming mga scroll. Ang scroll na iyon ay napakahalaga sa amin, nagngangalit ang dalawang tao at sinabi. Kung mahuli natin siya, tiyak na pira-piraso natin siya. Nagmamadaling sinabi ni Chinyu, hindi ko siya kilala. Young Master, you must be joking. You look like a talented person. How could you know that kind of trash? Nagmamadaling sabi ng dalawa sabay ngiti. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, gusto kong marinig iyon. Dahil nakilala mo na ang aking pagkakakilanlan, kung gayon hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang aking relasyon kay Yan Ruozo ay napakabuti, medyo may pagmamalaki na sabi ni Chinyu. Ikatlong prinsesa. Natigilan silang dalawa, at mas naging magalang ang mga ekspresyon nila. Napaisip si Chinyu, ikatlong prinsesa. Mukhang ang pamilya yan ay may napakaraming prinsesa. Pagkatapos, sinamantala ni Chinyu ang pagkakataon na magtanong tungkol sa balita, buntong hininga, matagal na akong wala sa negosyo sa ilalim ng utos ng pamilya yan. Kung saan, na-miss ko talaga ito. May balita ba tungkol sa pamilya yan kamakailan?
Nagkatinginan silang dalawa at sinabing, bilang isa sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya, ang pamilya yan ay palaging aktibo sa mata ng lahat. Gayunpaman, kung gusto mong pag-usapan ang mga malalaking bagay, tila wala pang nangyari kamakailan. Patuloy na nagtanong si Chinyo, kung gayon, mayroon bang balita tungkol sa ikatlong prinsesa? Hindi interesado si Young Master sa ikatlong prinsesa, di ba? Tumawa ang isa sa kanila. Don't talk nonsense. Who dares to have designs on the third princess? Nagmamadaling sabi ng isa. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyo at sinabing, ano ang problema ng ikatlong prinsesa? Huwag itago ito. Sabihin mo sa amin ang totoo. Nagkatinginan ang dalawang tao at pagkatapos ay sinabing may mapait na ngiti, Young Master, hindi namin talaga alam. How dare you? Kung hindi mo sasabihin sa amin ang totoo, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Galit na sigaw ni Chinyu. Nang makitang nagagalit si Chinyu, napabuntong hininga na lamang silang dalawa at sinabing, sa pagkakaalam namin, ang ikatlong prinsesa ay tila nagpakasal sa isang tao at ikakasal pagkalipas ng ilang taon. Ano? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Chinyu. Hindi niya namamalaya na hinawakan ang kanyang braso at nag-aalalang sinabi, kasal. Kanino siya pinakasalan? Sarili niya bang inisyatiba o pinilit? Kanino mo ito narinig? Nang makitang nabalisa si Chinyu, tila kakaiba silang dalawa. Hindi ka naman talaga interesado sa pangatlong prinsesa, no? Nagdududa nilang tanong. Noon lamang napagtanto ni Chinyu na nawala ang kanyang katahimikan. Huminga siya ng malalim at sinabing, of course not. I just admire the third princess. Cut the crap. Mabilis na sabihin sa amin kung ano ang nangyayari. Tanong ni Chinyu na may madilim na mukha. Hindi rin namin alam ang mga detalye, pero nabalitaan namin na ang ikatlong prinsesa at ang magulong katawan ay tagmanggawa sa langit, at nagkataon na may isang batang master ng isang maharlikang pamilya sa gitnang kapatagan na isang magulong katawan. Bulong nila. Ang sabi-sabi na ang pagsasama sa magulong katawan ay kapaki-pakinabang sa magkabilang panig. Oo, silang dalawa ay parehong anak ng mga dakilang aristokratikong pamilya. Talagang bagay sila, nakakainggit sa iba. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, hindi maiwasang maging berde ang mukha ni Chinyu. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, well matched with you. Anong kalokohan ang magulong katawan? Siguradong ang pamilya yan ang nagdesisyon ng mag-isa, para sa isang tinatawag na cultivation. Itong mga B** star, kahit nasa Holy Region sila, ganun pa rin sila. Wala silang pakialam sa personal wishes. F** sake. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin, at labis siyang nagalit. Bago silang dalawa ay nabigla, patuloy na nagtanong si Chinyu, kailan sila ikakasal? Nabalitaan mo na ba ito? Sandaling nag-isip ang dalawa at sinabing, mukhang naghihintay sila ng isang malaking araw. May sabi-sabi na ang araw na iyon ay ang araw ng langit na daw. Gaano katagal ang araw ng heavenly daw? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Mahirap sabihin. Maaaring 2 hanggang 3 taon, o higit sa 4 hanggang 5 taon. Nag-isip ang dalawa. Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang pangit, at hindi siya nagsalita ng mahabang panahon. Hindi niya inaasahan na may isa pang magulong katawan sa mundong ito. At lumaki ito sa isang mahusay na maharlikang pamilya. Para kay Chinyu, tiyak na hindi ito magandang balita. Pwede na ba tayong umalis? Tanong ng dalawa. Kabanata 1704 malapit na. Lubhang hindi mapalagay si Chinyu. Tumingin siya sa dalawang tao at sinabi, ano ang ibig mong sabihin sa araw ng langit na daw? Nagkatinginan ang dalawang tao at nakasimangot. Hindi mo man lang alam ang araw ng heavenly daw. Natakot si Chinyu na maghinala ang dalawang tao, kaya hindi na siya nagtanong pa. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, pwede ka nang umalis. Ikinulong ng dalawa ang kanilang mga kamay patungo kay Chinyu. Pagkatapos, yumanig ang kawalan sa harap nila, at nawala silang dalawa ng walang bakas. Huminga ng malalim si Chinyu, at ang kanyang ekspresyon ay medyo pangit. Hindi niya alam ang pinagmulan ng araw na ito ng heavenly daw, ngunit ayon sa kanilang dalawa, ang araw na ito ng heavenly daw ay darating sa loob ng 2 hanggang 3 taon.
Ang 2 hanggang 3 taon ay hindi maaaring ituring na maikli para sa mga ordinaryong tao. Ngunit para sa isang magsasaka, ito ay masyadong maikli. Kahit na magbago ang mundo, hindi nang ahas si Chinyu na garantiya na siya ay haantong sa reversion void stage sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Halimbawa, sa South Province, hindi mabilang na mga tao ang natigil sa tuktok ng half-step na kaharian sa loob ng hindi mabilang na taon. Kung hindi magbabago ang mundo, hindi sila makakapasok sa reversion void stage sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Isa pang magulong katawan, bulong ni Chinyu. Tila nalaman na ng pamilya yan ang tungkol sa kakaiba ng konstitusyon ni Yan Rozo. At ang kakaibang ito, kapag pinagsama sa magulong katawan, ay madadala sa ganap na paglalaro. Ito ay isang bagay na talagang hindi kayang tiisin ni Chinyu. Hindi siya naglakas loob na mag-aksaya ng oras. Gusto lang niyang pumasok sa reversion void stage sa loob ng 2 hanggang 3 taon at magtungo sa Central Province. Kung hindi siya makakapasok sa reversion void stage sa loob ng 2 hanggang 3 taon, si Chinyu ay determinadong magtungo sa Central Province at makiusap sa pamilya yan. Gayunpaman, alam na alam ni Chinyu sa kanyang puso na ang posibilidad ng tagumpay na tulad nito ay napakababa. Sa anumang mundo, ang kanilang pinahahalagahan ay palaging mga benepisyo. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Itinabi niya ang speaker at sumugod sa posisyong iniwan ng lalaking may bigot. Sa daan patungo sa malalaking libingan, lumutang ang mga tipak ng madilim na enerhiya. Ngunit hindi nagtagal, dumilim ang mukha ni Chinyu. Ang kaunting madilim na enerhiyang ito ay malayo sa naisip ni Chinyu. Damn it! Lalaking may bigot, ang hindi mapagkakatiwalaang bastard. Hindi napigilan ni Chinyu na magmura. Ang kaunting madilim na enerhiyang ito lamang ay nagdulot ng hindi gaanong pagpapabuti. Kung ito ay sa nakaraan, hindi kailanman ilalagay ni Chinyu ang kaunting madilim na enerhiya sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon na ang usapin ay apurahan, si Chinyu ay walang pagpipilian kundi ang maupo ng naka-cross-legged. Gaano man kaliit ang langaw, karne pa rin ito. Kalimutan mo na ito, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Naka-cross-legged siya sa lupa at dahan-daang hinigop ang madilim na enerhiya mula sa langit at lupa. Ang mga butil ng madilim na enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan, at nagsimula ang ikalawang pag-ikot ng paglilinang. Tuldok-tuldok-tuldok, ang hilagang lupain. Ang lapad ng Dead River ay naging mas maliit at mas maliit. Ang libo-libong talampakan ng lapad na patay na ilog ay tahimik na nilamon ng Earth at nawala ng walang bakas. Sa sandaling ito, ang Dead River ay tila 3 o 4 na metro lamang ang haba. Ang bilis na ito ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Sa ilang mga araw na ito, hindi alintana kung ito ay ang katimugang rehiyon o ang hilagang lupain, may mga tao na sinubukang tumalon sa ilog ng kamatayan. Mga ad ng pop future. Sa kasamaang palad, nang tumalon sila sa hangin, agad silang nilamon ng ilog ng kamatayan at naging mga tuyong buto. Nagdulot din ito ng hindi mabilang na mga bangkay na lumutang mula sa baybayin ng ilog ng kamatayan. Malubhang nasira ang mga bangkay na iyon, na para bang nakagat ng 10,000 hayop. Si Yongji, si Mabei, at ang iba pa ay nakatayo sa dalampasigan, nakatingin sa mga bangkay na ito at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Sinubukan kong humakbang muli sa ilog ng kamatayan, ngunit sa kasamaang palad, nabigo pa rin ako. Bamantong hininga si Sima Bei. Hindi ko talaga alam kung paano nagawa ng baliw na iyon na si Xiaohai. Kailangang malaman ng isa na si Xiaohai ay kapareho ni Xiaosheng, kalahating hakbang na lang sa reversion void stage. Ang kasalukuyang Sima Bei at ang iba pa ay nakakagulat na pumasok sa reversion void stage, ngunit hindi pa rin nila ligtas na nakatawid sa ilog ng kamatayan. Kung kami ay nasa aming pinakamataas na kalagayan, natatakot ako na kaming 4 na makajos na monarko ay matagal nang namatay sa kanyang mga kamay, patuloy ni Sima Bei. Sabi ni Yongji na may pagka-curiosity, napakalakas ni Xiaohai. Bakit hindi niya tayo pinatay noon? Sa halip, hinayaan niya tayong makatakas. Malamig na sinulyapan ni Sima Bei si Yongji at sinabing, bago kayo dumating, hindi pa kami nakatawid sa ilog ng kamatayan. Takot kaming mamatay sa mga kamay ni Xiaohai. Alam mo ba kung bakit?
Umiling si Yongji, na nagpapahiwatig na hindi niya alam. Huminga ng malalim si Sima Bei, sinabi niya, noon, mayroon din tayong mga makajos na monarko na tumatawid sa ilog ng kamatayan, na gustong makalusot sa hilagang hangganan sa isang iglap. Sa kasamaang palad, ang mga makajos na monarch na iyon ay namatay sa kamay ni Xiaohai. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Matapos itong marinig ni Yongji, hindi niya maiwasang magulat. Pagkatapos, dali-dali niyang sinabi, sa madaling salita, ang mga makajos na monarko na nakita natin nang tayo ay dumating ay nabago na. Nagbago ng 3 beses. Walang ekspresyong sabi ni Sima Bei. At hindi ako natatakot na malaman ninyong lahat na ang mga makajos na hari na namatay ay lahat ay mas malakas kaysa sa akin. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, si Yongji ay agad na nagpawis ng malamig. Nang maalala niya ang eksena ng malaking labanan kay Xiaohai sa hilagang hangganan, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang likod. Iyon na yata ang pinakamalapit sa kanya sa kamatayan. Pero bakit hindi niya tayo pinatay? Hindi maintindihan ni Yongji. Bumantong hininga si Sima Bei, mabait si Xiaohai. Natatakot ako na ayaw niyang patayin ang mga magsasaka ng South Province, kaya tinaboy ka lang niya. Agad na natahimik si Yongji at hindi nagsalita ng matagal. Bagamat siya ay isang bisyo na tao, medyo naantig pa rin siya sa sandaling ito. Bakit? Nagsisisi ka ba? Sabi ni Hiteng na may malungkot na tono. Tinulyapan ni Yongji si Hiteng at malamig na sinabi, hindi ako bastard na katulad mo. Hindi ito pinabulaanan ni Hiteng. Bahala na ang taong nagpakita ng awa sa kanya, kaya pa niyang patayin ang kanyang tagapagligtas ng walang pag-aalinlangan. Sa ganitong bilis, natatakot ako na ang Dead River ay tuluyang mawala sa loob ng 10 araw. Pagpapatuloy ni Sima Bei. Sa oras na iyon, ang lalawigan ng Li ay tunay na magkakaisa. Sa nakalipas na ilang taon, ang 4 na kontinente ng Li Province ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa isa't isa. Maaaring ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan. Ang Panginoon ay hindi pa rin nagpapakita ng mga palatandaan ng paggising. Puntong hininga, natatakot ako na kahit mawala ang patay na ilog, baka hindi na siya magising. Bumantong hininga si Sima Bei. Talagang hindi ito magandang balita. Kung ang isang tao mula sa katimugang rehiyon ay kumuha ng pagkakataon na patayin ang mga elementalist, kung gayon ang plano ng muling pagbabango ng Northern Region ay ganap na mabibigo. Sabay-sabay nating gawin ito, walang pakialam niyang sabi. Tuldok tuldok tuldok, tekta ng langit na ulap. Wala pa ring intensyon si Xiaosheng na pumasok. Tulad ng sinabi ni Kuzu, sa kanyang kakayahan, napakadali para sa kanya na tumuntong sa reversion void stage. Gayunpaman, ang mapagmataas sa kanya ay nais na labanan ang mga elementalist na may kalahating hakbang sa reversion void stage. Leader ng sekta, natatakot ako na mawala ang Death River sa loob ng 5 araw, sabi ng deputy sect leader na nakakunot ang noo. Oo. Tumango si Xiaosheng at hindi gaanong nagpakita ng ekspresyon. Sinubukan ng deputy sect leader na magtanong, sect leader, hindi ka ba nag-aalala? Walang pakialam na sinabi ni Xiaosheng, nag-aalala. Ano ang dapat ikabahala? Ang elementarya na iyon, binuka ng deputy sect leader ang kanyang bibig ngunit hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Bahagyang ipinikit ni Xiaosheng ang kanyang mga mata. Parang wala siyang kinalaman dito. Ang pagdating ng dakilang mundo ay lubos na nagpabago sa mundo. Lahat ay desperadong naglilinang. Sa napakagandang mundo, ang kaunting kapabayaan ay maaaring maging dahilan ng pagkahuli ng iba. Gayunpaman, tila exception si Xiaosheng. Siya ay labis na walang pakialam at wala man lang pakialam. Kabanata 1705 patungo sa hilagang lupain. Sa tuwing may magtatanong, isa lang ang sagot ni Xiaosheng, naglilinang din ako. Ito ay isang paraan ng paglilinang na mahirap maunawaan. Parang hindi tugma sa mundo. Uwi. Nanatili si Qin Yu sa harap ng malalaking libingan sa loob ng 3 buong araw. Matapos niyang ganap na masipsip ang lahat ng madilim na enerhiya sa malalaking libingan ay bumangon siya at umalis. Pagkatapos umalis sa Big Graves, binalak ni Qin Yu na bumalik sa Big U Mountain upang bisitahin si Wen Wanyi at ang iba pa at humingi ng impormasyon sa kanya. Sa pagbabalik, dumaan si Qin Yu sa isang inn.
Habang umiinom ng tsaa sa inn, aksidente niyang narinig ang tsismis ng mga tao. Narinig mo ba? Ang Dead River ay mawawala sa loob ng wala pang 5 araw. Oo, mukhang hindi titigil ang South Province. Hey! Nagkakamali ka. Napakaraming top-notch martial artists sa Southern Region ngayon. Bakit tayo matatakot sa Northern Region? Tama. Dati kasi hindi namin nakatawid sa Dead River. Ngayon, iba na. Balita ko hindi pa nagigising ang Elementalist. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu nang marinig niya ang balitang ito. Ibinaba niya ang mga gamit sa kanyang mga kamay at mabilis na umalis sa lugar. Ang ruta na orihinal niyang binalak na tahakin sa dakilang bundok ng Yu ay binago din sa sekta ng Heavenly Cloud. Nakarating siya sa sekta ng Heavenly Cloud. Sa pagkakataong ito, nakakagulat, si Xiaosheng ay hindi na natili sa Cultivation Mountain. Nakaupo siya sa isang patio sa likod ng bundok ng Heavenly Cloud Sect, hinahangaan ang papalubog na araw sa kalangitan. Sa pamumuno ng Deputy Sect Master, pumunta si Qin Yu sa courtyard na ito. Nang makita si Xiaosheng na nakaupo roon, hindi umimik si Qin Yu at direktang umupo sa tabi niya. Walang sinabi sa kanilang dalawa. Tahimik lang silang nakatingin sa langit hanggang sa lumubog ang araw. Unti-unting nagdilim ang langit. Sa wakas ay dumapo ang tingin ni Xiaosheng kay Qin Yu. Sa pagkakataong ito, si Xiaosheng ang nagulat. Ngumiti siya at sinabing, bakit hindi ka nagtatanong? Ikinalat ni Qin Yu ang kanyang mga kamay at sinabing, kung hindi ako magtatanong, dapat ay mahulaan mo ito. Hindi ako magsasayang ng hininga. Umiling si Xiaosheng at sinabing, hindi ko talaga akalain sa pagkakataong ito. Talaga. Medyo nagulat si Qin Yu. Biglang tumawa ng malakas si Xiaosheng at sinabing, syempre peke. Mapait na ngumiti si Qin Yu at sinabing, sa tuwing nakikita-kita, palagi mo akong pinaparamdam sa akin na hindi makapagsalita. Bahagyang ngumiti si Xiaosheng at pagkatapos ay seryosong sinabi, gusto mong pumunta sa Hilagang Lupain. Oo. Sa pagkakataong ito, hindi masyadong nagulat si Qin Yu. Ang Death River ay mawawala. Ito ay mawawala sa loob ng wala pang 5 araw, patuloy ni Qin Yu. Napatingin si Xiaosheng kay Qin Yu at sinabing, kung gayon, bakit mo ako hinanap? Sinabi ni Qin Yu, gusto kong humingi sa iyo ng payo kung paano pumunta sa North tahimik. Hindi pa nakaka-recover ang mga Elementalist. I think the North will be very cautious. Bahagyang tumango si Xiaosheng at sinabing, gayunpaman, sa palagay ko ang Hilagang Hangganan ay magiging lubhang magulo kapag naiisip ko ang araw na iyon. Hindi maiiwasan ang salungatan. Kung paano ka pupunta sa Hilagang Lupain, ikaw ang bahala. Saglit na nag-isip si Qin Yu, at tila may katuturan ito. Ang galit ng rehiyon sa timog sa mga Hilagang Lupain ay naipon ng napakatagal. Mga ad ng pop future. Bukod dito, ang ilog ng kamatayan ay umiral ng napakaraming taon. Ngayong bigla na lang nawala, who knows kung ilang tao ang pupunta at manunood. Sa sandaling ang mga tao mula sa magkabilang panig ay nagkita, hindi maiiwasan ang hidwaan. Sa ganitong paraan, marami pang pagkakataon. Pag-isipang mabuti. Ang pagpunta sa Hilagang Lupain ay isang lubhang mapanganib na bagay. Doon, hindi mo maipapakita ang 30% ng iyong pinakamataas na lakas, paalala ni Xiaosheng. Inamin ni Qin Yu at sinabing, napag-isipan ko na, kaya hindi ko maihayag ang aking pagkakakilanlan. Okay. Hindi gaanong nagsalita si Xiaosheng. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Qin Yu at patuloy na nagtanong, kailangan ko ng malaking lalagyan, isang malaking lalagyan na maaaring magdala ng madilim na enerhiya. Ang bagay na iyon ay hindi mahirap makuha, ngunit wala ako dito, sabi ni Xiaosheng. Biglang naisip ni Qin Yu si Atelin at Gu City. Ang lugar na iyon ay konektado sa lahat ng direksyon, at ito ay malapit sa Green Rock Forest. Ang gayong kayamanan ay hindi dapat maging napakahirap. Isa pa, matagal na rin siyang hindi nakadalaw sa kanila, kaya't maaari na rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito na pumunta. Kaya naman, tumayo si Qin Yu at tinapok ang kanyang puwitan, sinabing, aalis na ako. Pagkasabi nito, tumalikod si Qin Yu at umalis. Sa sandaling ito, ang mahinang boses ni Xiaosheng ay nagmula sa likuran.
Huwag masyadong magmadali sa lahat ng bagay, sabi ni Xiao Sheng. Itinigil ni Qinyu ang kanyang mga yapak. Hindi na siya nagsalita at tumalikod na para umalis. Nang dumating si Qinyu sa Gu City, 3 araw na ang lumipas. Ilang araw na lang ang natitira bago tuluyang nawala ang Death River. Sa maikling panahon na ito, marami na ang nagsimulang magtipon patungo sa hangganan. Maraming tao ang nakatayo sa gilid ng Death River, tahimik na nakatingin sa kabilang panig, dinadama ang lamig na nagmumula sa kabilang panig. Dahil masyadong makitid ang Death River, ang distansya sa pagitan nito at ng hilagang lupain ay naging napakalapit. 1 metro lang ang layo nito, walang pinagkaiba sa mukha. Ang mga mahihina ay nagtago sa likod, habang ang mga malalakas, na may mabahong bibig, ay nakatayo ng 1 o 2 metro ang layo at nagmumura sa mga magsasaka sa hilagang lupain. For a time, naging kakaibang eksena. Kuwait, Gu City. Natagpuan ni Qinyu ang Panginoon ng lungsod. Pagkatapos ng insidente noong nakaraang pagkakataon, ang Gu City ay hindi na kasing unlad ng dati, at ang palasyong ito ay mukhang masira-sira. Si Qinyu at ang City Lord ng Gu City ay nakaupo sa harap ng isang chessboard. Nagkukwentuhan silang dalawa habang naglalaro ng chess. Nagpadala na ako ng isang tao upang hanapin si Ate Lin. Dapat ay narito siya kaagad, sabi ng Panginoon ng lungsod. Tumango si Qinyu at pagkatapos ay nagsabi, may kailangan akong problemayan ka. Oh, maari pa ba akong maglingkod sa iyo? Medyo pabiro at kalahating seryosong sabi ng Panginoon ng lungsod. Ibinaba ni Qinyu ang piraso ng chess sa kanyang kamay at pagkatapos ay sinabing, kailangan ko ng lalagyan upang dalhin ang aura, panloob na chi, o madilim na enerhiya. Hindi ito masyadong inisip ng Panginoon ng lungsod. Tumango siya at sinabing, gaano kalaki ang kailangan mo? Kung mas malaki ang mas mahusay, mas mabilis ang mas mahusay, sabi ni Qinyu. Tumango ang Panginoon ng lungsod. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang general ng Gu City ang lumakad. Pagkatapos, binigyan siya ng Panginoon ng lungsod ng ilang tagubilin, at nagmamadali siyang lumabas. Salamat, sabi ni Qinyu. Dahil dyan, ang banal na pakiramdam ni Qinyu ay tumama sa Panginoon ng lungsod. Nagulat siya nang makitang nakapasok na ang Panginoon ng lungsod sa half-step reversion void stage, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Nag-isip sandali si Qinyu at kumuha ng 2 patak ng dugo ng dragon. Ang isa sa mga patak ay inilaan para kay Ate Lin, at ang isa ay ibinigay sa Panginoon ng lungsod. Ang bagay na ito ay maaaring makatulong sa iyo na makapasok sa reversion void stage, sabi ni Qinyu. Kinuha ng Panginoon ng lungsod ang maliit na bote. Tiningnan niya ang patak ng dugo ng dragon at sinabi, ano ito? Huwag magtanong. Sa madaling salita, ang paggamit nito upang pinuhin ang gamot ay may malaking benepisyo, sabi ni Qinyu. Ang Panginoon ng lungsod ay ngumiti at sinabi, kung gayon magalang kong tatanggapin ang iyong kahilingan. Habang nagsasalita siya, si Ate Lin ay nagmamadaling bumalik mula sa labas. Naglakad siya hanggang sa kanilang dalawa at yumuko sa Panginoon ng lungsod. Pagkatapos, mabilis siyang naglakad papunta kay Qinyu. Sa panahong ito, si Ate Lin ay dumaan sa isang bagay na hindi alam. Medyo mas kaakit-akit ang itsura niya. Ibang-iba rin ang damit niya kumpara kanina. Sa unang tingin, mukha siyang kaakit-akit na dalaga. Kabanata 1706 ang patay na ilog na malapit ng maglaho. Hindi alam ni Qinyu kung ano ang naranasan ni Sister Lin, ni hindi niya alam ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang pamumuhay. Ngunit sa sandaling ito, walang pakialam si Qinyu. Nais lamang niyang magsaka sa lalong madaling panahon. Ang lahat ng kagandahan ay magiging mga kalansay sa mga mata ni Qinyu. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Ate Lin. Pinati siya ni Qinyu. Medyo sabik din si Sister Lin. Mukhang napakasaya niyang makita si Qinyu. Tumayo ang City Lord sa gilid at sinabing, mag-chat muna kayo. May ipapadala ako sa inyo mamaya. Okay, maraming salamat. Tumango si Qinyu. Pagkaalis ng City Lord, tumingin si Qinyu kay Sister Lin at sinabing, Sister Lin, kumusta ka na? Ngumiti si Sister Lin at sinabing, medyo maganda. Ngayon ang Nanjo ay iba sa nakaraan.
Nagsimula na ang lahat ng major auction. Nakinabang din ako dito. Sumulyap si Chinyu kay Sister Lin at napagtanto na ang kanyang paglilinang ay tumigil sa pagsulong. Wala man lang improvement. Napakalinaw ni Chinyu sa kanyang isipan na ang Golden Age ay parehong maunlad at magulong panahon. Sa napakagandang panahon, walang ibang banggitin maliban sa lakas. Ang lakas ay ang tanging bagay. Kung ang isang tao ay walang malakas na lakas, ang hinaharap ay hindi magiging maganda. Ate Lin, kung may oras ka, dapat mong linangin ang higit pa. Hindi alam ni Chinyu kung paano siya papayuhan. Kaya mataktika lang niyang paalalahanan siya. Pagkatapos sabihin iyon, kumuha si Chinyu ng isang patak ng dugo ng dragon at ibinigay ito kay Sister Lin. Sinabi rin niya sa kanya ang parehong bagay na sinabi niya sa Panginoon ng lungsod. Nang makita ito, hindi napigilan ni Sister Lin ang mapangiti at magsabi, "Bakit ka umaasal na parang iniiwan mo ang iyong mga huling salita? Bakit? Hindi ka na bababalik sa hinaharap?" "I will," nakangiting sabi ni Chinyu. Mga ad ng Pop Future. Gayunpaman, kung babalik man siya o hindi at kung ano siya sa kanyang pagbabalik, walang sino man ang makapagsasabi ng tiyak. By the way, Sister Lin, mayroon ka pa bang bagay na maaaring magpabago sa hitsura mo dati? Tanong ni Chinyu. Nagulat si Sister Lin at sinabing, "Ano ang gusto mo niyan?" Ito ay kapaki-pakinabang. Hindi sinabi ni Chinyu sa kanya ang totoo. Saglit na nag-isip si Sister Lin at sinabing, "Wala ako nito ngayon, ngunit matutulungan kitang hanapin ito." Magtatagal ito. Gaano katagal ito? Tanong ni Chinyu. "Natatakot akong aabutin ito ng ilang araw," sabi ni Sister Lin. Nang marinig iyon, agad na umiling si Chinyu at sinabing, "Huli na ang lahat. Magagawa ba ito sa isang araw?" Bahagyang kumunat ang noo ni Sister Lin at sinabing, "Nagmamadali ka ba?" "Oo, kailangan ko talaga ang bagay na iyon," sabi ni Chinyu. Saglit na nag-isip si Sister Lin at sinabing, "Sige, gagawin ko ang lahat. Hintayin mo ako dito. Babalik ako bukas sa pinakahuli." "Salamat." Bahagyang yumuko si Chinyu. Nang walang pag-aalinlangan, agad na umalis si Sister Lin sa lungsod upang hanapin ang kailangan ni Chinyu. Noong araw na iyon, hindi umalis si Chinyu sa Gu City. Sa gabi, magkasamang nakaupo si Chinyu at ang City Lord at naglaro ng chess. Casual na tanong ng City Lord, "Chinyu, sino sa tingin mo ang mananalo sa dulo sa pagitan ng North Plain at Nanzhou?" Umiling si Chinyu at sinabing, "Wala akong lakas ng loob na gumawa ng conclusion bago ko makitang muli si Yuan Shu." Bumantong hininga ang City Lord at sinabi, "Hindi na kailangang magsabi ng marami tungkol sa lakas ng Sect Master. Gayunpaman, si Yuan Shu ay hindi dapat pabayaan. Siya ay nabuhay ng masyadong mahaba. Sa harap ni Yuan Shu, ang Sect Master ay isang junior lamang." Sumulyap si Chinyu sa City Lord at sinabing, "Mukhang hindi mataas ang tingin mo sa Sect Master." "Hindi naman sa hindi ko siya mataas ang tingin sa kanya," sabi ng City Lord sa malalim na boses. "Isa rin ako sa mga subordinate niya, kahit hindi ako masyadong nakakasalamuha sa kanya, alam ko naman ang tungkol sa kanya." Sobrang pagmamayabang ni Xiao Sheng. Ang kanyang pagmamataas ay magbabayad sa kanya ng maaga o huli. Nanatiling tahimik si Chinyu. Ilang sandali, hindi niya alam kung paano magkomento. Mga ad ng Pop Future. Ang sinabi ng City Lord ay natural na tama, ngunit ito ang landas ni Xiao Sheng. Kapag tinalikuran na niya ang kanyang landas, ang kanyang paglilinang ay malamang nahihinto sa pagsulong. Ang ganitong uri ng pamamaraan ng Dao na hindi nag-iwan ng puwang para sa pagtakas upang ang mga sundalo ay lumaban para sa kanilang buhay dahil sa desperasyon at sa huli ay manalo sa labanan ay may dalawang resulta lamang. Ito ay maaaring maging isang matinding kapigatian o maging isang kalansay. Siguro. Napabuntong hininga si Chinyu. Uwit. Kinabukasan. Maagang nagising si Chinyu. Katulad noong nakaraang araw, naglaro siya ng chess kasama ang City Lord habang hinihintay si Sister Lin. "Ang iyong isip ay tila hindi matatag, walang pakialam na sabi ng City Lord." Ibinaba ni Chinyu ang chess piece sa kanyang kamay at bumantong hininga. "Oo, hindi talaga mapakali ang isip ko. Anong nangyari?
Nakangiting tanong ng Panginoon sa lungsod. Umiling si Chinyu at sinabing, wala. Walang masabi si Chinyu tungkol sa pamilya yan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay parang isang panloob na demonyo, na ginagawang hindi mapakali si Chinyu. Talagang hindi ito magandang bagay. Para sa paglilinang, kapag ang isip ng isang tao ay hindi matatag, malamang na maapektuhan nito ang pamamaraan ng Dao. Sa tanghali, sa wakas ay bumalik si Sister Lin. Nang makitang bumalik si Sister Lin, sinasadyang umatras ang City Lord, iniwan silang dalawa ng pribadong espasyo. Ate Lin. Tumayo si Chinyu at binati si Sister Lin. Palibhasa'y pagod sa paglalakbay, medyo hinihingal si Sister Lin. Nahanap ko ang bagay. Si Sister Lin ay naglabas ng isang maliit na garapon at ibinigay ito kay Chinyu. Kinuha ito ni Chinyu at sinabing, katulad ba ng dati? Maaari lang itong tumagal ng 1 buwan. Hindi, medyo iba ang oras na ito. Maaari itong tumagal ng mas matagal, sabi ni Sister Lin. Bahagyang nagulat si Chinyu at sinabing, gaano katagal ito? 1.5 buwan, sabi ni Sister Lin. Karagdagang kalahating buwan, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Bagamat hindi gaanong oras, ang 15 araw ng paglilinang ay sapat na mahalaga para kay Chinyu. Salamat. Itinaas ni Chinyu ang kanyang mga kamay kay Sister Lin. Nga pala, kung makatanggap ka ng ganoong bagay, mangyaring bantayan ako, sabi ni Chinyu kay Sister Lin. Hindi na nagtanong pa si Ate Lin. Tumango lang siya at sinabing, okay, I got it. Sa sandaling ito, ang general na ipinadala ng City Lord ay nagmamadaling bumalik. May hawak siyang malaking garapon sa kanyang kamay. Ang garapon na ito ay mukhang mas maliit kaysa sa inaakala ni Chinyu. Young Master Chin. Inabot ng general ang garapon kay Chinyu. Sumimangot si Chinyu at sinabing, napakaliit nito. Mapait na ngumiti ang general at sinabing, ito ang pinakamalaking nahanap ko. Pasensya na. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, salamat. Kahit na ito ay mas maliit kaysa sa naisip niya, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Pagkatapos kunin ang garapon, sinabi ni Chinyu, mangyaring magpaalam sa Panginoon ng lungsod sa ngalan ko. Okay. Tumango ang general at sumang-ayon. Hindi na nanatili si Chinyu. Iniligpit niya ang garapon at umalis. At sa pagkakataong ito, ang lugar na pupuntahan ni Chinyu ay ang Hilagang Hangganan. Sa pader ng lungsod. Tumingin ang City Lord sa likod ni Chinyu at isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Ang gininto ang panahon pa rin ang entablado para sa mga taong ito, mahinang ungol ng City Lord bago umiling. Uwit, sumakay si Chinyu sa Divine Eagle at dumiretso sa Hilagang Hangganan. Ang patay na ilog ay lalong lumiliit, hanggang sa punto na ito ay halos hindi gaanong mahalaga. Sa magkabilang baybayin, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon. Sa isang sulyap, nakaunat ito ng 12 li. Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng napakalakas na panloob na chi. Sa napakalaking halaga, halos hindi nakayanin ng espasyo sa paligid. Ang mga maaaring tumayo sa mga baybayin ng patay na ilog at sampain ang isa't isa, natural, ang kanilang lakas ay hindi na kailangang ipaliwanag pa. At ang mga mas mahina ay tahimik na nagtatago at nagsimulang magyabang. Kabanata 1707 Isa pang magsasaka mula sa lupa. Ang gayong kahangahangang eksena ay malamang na hindi pa naganap sa kasaysayan. Sumakay si Chinyu sa Divine Eagle at dumiretso sa Hilagang Hangganan. Nang malapit na niyang marating ang Hilagang Hangganan, inalis ni Chinyu ang Divine Eagle. Inilabas niya ang bote ng likidong gamot na bigay ni Ate Lin at tinapos niya itong inumin. Tahimik niyang hinintay ang pagbabago ng mukha niya. Ito ay isang napakabilis na pagbabago. Malinaw na naramdaman ni Chinyu ang mga buto ng kanyang mukha na dinudurog at muling pinagsama. Napakasakit noon. Hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, wala iyon sa mga mata ni Chinyu. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mukha ni Chinyu ay naging sobrang pangit. Nakahanap si Chinyu ng salamin. Matapos kumpirmahin na hindi siya makikilala, siya ay nagmamayabang patungo sa Hilagang Hangganan. Parami ng parami ang nagtipon sa Hilagang Hangganan.
Nang dumating si Chinyu, hindi niya maiwasang mabigla. Napakagandang okasyon iyon. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa naisip niya. Ang pagmumura na pumuno sa hangin ay labis na hindi kasiya siyang pakinggan. Hindi napigilan ni Chinyu na malunok ang kanyang laway. Mahina niyang sinabi, "Di man. Ang mga taong ito ay talagang masisipag." Gayunpaman, gumaan din ang pakiramdam ni Chinyu. Mula sa hindi sila nang ahas na lumaban sa simula upang harapin ang kabilang partido ngayon, ang mga kontribusyon ni Xiaohai ay hindi maaaring baliwalain. Nakihalo si Chinyu sa karamihan at sinubukan ang kanyang makakaya na pumisil sa harapan. Yumuko siya at sinulyapan ang patay na ilog sa kanyang harapan. Hindi niya maiwasang mapang-anga. Mga ad ng Pop Future. Ang dating malakas na patay na ilog ay kasinlaki na lamang ng palad. Sa ganitong bilis, natatakot akong mawala ito bukas o sa makalawa, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. FCQ. Hinihintay mong mawala ang patay na ilog. Hayaan mo akong putulin ang ulo mo. Sa sandaling ito, narinig ni Chinyu ang isang pamilyar na pagmumura. Ang sumpang ito ay tila nagmula sa lupa. Matagal na siyang nasa banal na rehiyon, ngunit hindi pa siya nakarinig ng ganoong pagmumura. Tumingin si Chinyu sa direksyon kung saan nanggaling ang boses at nakita ang isang binata na tinatapakan ang kanyang mga paa, itinuro ang kabaligtaran at nagmumura. Ang tindig na iyon ay parang tiyahin sa nayon na nag-aaway. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi kilala ni Chinyu ang taong ito. Maaaring, ang mga tao ay nagmumula muli sa Earth. Huminga ng malalim si Chinyu. Siya ay nagkaroon ng isang malakas na urge upang pumunta at magtanong. Ngunit dahil sa hitsura ni Chinyu, hindi na siya makagalaw. Natatakot siyang mabunyag ang kanyang pagkatao. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, sa wakas ay nilabanan ni Chinyu ang pagnanasa at tahimik na kabisado ang hitsura ng taong ito sa kanyang isipan. Kapag nawala ang patay na ilog, tiyak na papatayin kita. Kapag nawala ang patay na ilog, ito ang araw na mawawasak ang iyong North Plain. Hahaha. Nasaan na ba yung may-ari ng North Plain mo? Bakit wala siya? Natutulog pa ba siya? Pagdating natin, dudurugin muna natin ang ulo ni Yuan Shu at pagkatapos ay patayin kayong lahat isa-isa para aliwin ang mga espiritu ng mga nakatatanda ng aking nanjo sa langit. How dare you insult our Lord? Nililigawan mo si kamatayan. Kayep ang Panginoon mo sa paningin namin. Peace starred. Hahaha. Galit na galit ang mga tao sa North Plain kaya natapakan nila ang kanilang mga paa. Mukhang galit na galit sila. Mga ad ng Pop Future. Nang marinig ang kanilang galit, hindi na ito napigilan ni Chinyu. Halos ibukan niya ang bibig niya at magmura rin. Sa sandaling ito, nakita ni Chinyu ang isang pamilyar na figure sa mga tao ng North Plain. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yongji. Sa sandaling ito, nasa likod ni Yongji ang kanyang mga kamay habang tahimik na nakatingin sa mga tao. Siya ay nagkaroon ng demanor ng isang top-notch martial artist. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng mga butil ng presyon ng reversion void stage, dahilan upang ang mga tao ay matakot na lumapit sa kanya. Nakatayo sa tabi niya ay isa ring matandang kakilala ni Chinyu, si Hiteng. Nakikipagsabuatan sa isa't isa. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu na huminga ng malamig. Pagkatapos noon, dahan-daang umatras si Chinyu sa likuran. Pinigilan niya ang kanyang panloob na chi at tahimik na hinintay na mawala ang patay na ilog. Hindi ko na kaya. Papatayin na kita ngayon din. Sa sandaling ito, biglang naganap ang kaguluhan sa kabilang pampang. Isang sinag ng liwanag ang bumangon mula sa lupa at dumiretso sa mga magsasaka ng Nanjo. Sa tingin mo ba natatakot kami sa iyo? Ang mga magsasaka ng Nanjo ay hindi natakot at agad na humarap sa pag-atake. Ang dalawang sinag ng liwanag ay nagbanggaan sa hangin at nagresulta sa isang matinding pagsabog. Sa wakas, may gumawa ng hakbang. Nagsimulang maglaban ang dalawang panig sa kabila ng patay na ilog. Gayunpaman, ang kabuoang lakas ng North Plain Cultivators ay higit pa sa Nanjo. Ilang sandali lang, ilang Nanjo Cultivator ang pinugutan ng ulo at ang kanilang primordial spirit ay direktang sumabog. Ang mga mas mahina, mabilis na umatras sa likod. Sigaw ng isang magsasaka ng Nazo. Ang mga mas malakas, huwag magtago sa likod na parang duwag.
Kung hindi tayo lalaban ngayon, magiging stepping stone tayo para sa iba bukas. Ang nagsalita ay ang cultivator na pinaghihinalaang taga-Earth. Mga ad ng Pop Future. Tila mayroon siyang napakalakas na kakayahan sa pag-oorganisa. Ang ilang mga salita lamang ay maaaring mag-udyok sa mga tao na makaramdam ng pagkasabik. Sa pagtingin sa kahabag-habag na kalagayan ng mga nagsasaka ng Nanjo, ang panloob na chi sa katawan ni Chinyu ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan siyang tumayo, nagbabalak na kumilos. Lahat, tumigil na kayo. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa North Plain. Galing iyon kay Yongji. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, hindi na kailangang mabalisa. Mawawala ang patay na ilog bukas. Bakit kailangan ninyong mabalisa ngayon? Lahat kayo, umatras. Si Yongji, pagkatapos ng lahat, ay ang makajos na hari ng North Plain. Nang marinig ito ng mga magsasaka, sunod-sunod silang umatras. FCQ, Yongji. Hayop ka. Kung hindi ko dudurugin ang ulo mo bukas, hindi ho ang apelyido ko. Tinuro ng cultivator na pinaghihinala ang taga-Earth si Yongji na nagmumura. Inilagay ni Yongji ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, wala akong pakialam sa ingay ng isang maliit na langaw na tulad mo. Ganun ba? Kung gayon hindi ako magiging magalang, ang nagsasaka na may apelyidong, Hu, ay nanunuya. UFX King said na ako ang tatay mo sa kama ko kagabi. F-sick ka. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagmumura, maaaring makumpirma ni Chinyu na ang batang ito na may apelyidong Ho ay nanggaling sa Earth. Si Chinyu ay pamilyar sa gayong pagmumura noong siya ay nasa Earth. Sa kabilang bahagi ng ilog, ang mukha ni Yongji ay naging ganap na madilim. Sinubukan niyang pigilan ang galit sa kanyang puso at sinabi sa kaaya-ayang paraan, paano ako magagalit dahil sa ligaw na tahol ng aso? Talaga, halos magalit ka na ba hanggang mamatay ngayon? Masyadong hindi komportable na hawakan ito sa iyong puso, tama. Ang magsasaka na may apelyidong Ho ay nanunuya at sinabi. Nagnganga ang ngipin ni Yongji. Parang hindi na niya ito napigilan at tumalikod na para umalis. Sa baybayin, inilagay ni Hiteng ang kanyang mga kamay sa likod at sinabing may mahinang ngiti, sobrang hinahangaan kita. Hiteng, ako ang iyong biolohikal na ama na hindi mo pa nakikilala. Ang cultivator na may apelyidong Ho ay ibinaling ang kanyang atensyon kay Hiteng ngayon. Huwag mong isipin na hindi kita kilala. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng palihim. Bago ako dumating, ipinanganak namin ng iyong ina ang isang nakababatang kapatid na lalaki para sa iyo. Sa sandaling sabihin niya ito, makumpirma na ngayon ni Chinyu. Ang batang ito ay mula sa Earth. Sa kabilang banda, tila may napagtanto rin si Hiteng. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa katabi niya, itong taong ito, gusto ko siyang buhay. Kahit ano paman, kailangan mong hulihin siya para sa akin. Mabilis na tumango ang nakaitim na taong nasa tabi niya at nagsabi, oo, Panginoong Haring Makajos. Walang tigil na nagmumura ang taong pinangalanang Ho. Hindi niya alam na tahimik na papalapit ang panganib. Kabanata 1708 Naglaho ang patay na ilog. Alam ni Chinyu na hindi maganda ang hitsura. Matagal siyang nag-alinlangan bago siya tuluyang naglakad sa gilid nitong binata na may apelyidong Ho. Tinapot niya ang balikat ng binata at sinabing, tumigil ka sa pagmumura. Mag-ingat ka. Ang binata na may apelyidong Ho ay sumulyap kay Chinyu, at pagkatapos ay itinuro si Hiteng at nanumpa. Bibigyan ko ang kapatid na ito ng ilang mukha at palayain ka pansamantala. Sa susunod, hindi ka na maswerte. Si Chinyu ay nawala ng imak. Ginamit niya ang kanyang divine sense para ice ka ng binata at nalaman na ang taong ito ay nakapasok na sa Mighty Realm. Labis na nagulat si Chinyu sa kanyang rate. Maaaring ang espiritual na enerhiya sa Earth ay nakabawi. O matagal na siyang nasa Holy Region. Hinailan ni Chinyu ang binata sa gilid at direktang tinanong, taga-Earth ka rin ba? Natigilan ang binata na may apelyidong Ho. Pinalaki niya si Chinyu at sinabing, Kuya, taga-Earth ka rin ba? Walang sinabi si Chinyu. Gaya ng inaasahan, taga-Earth ang binatang ito. Hindi sinagot ni Chinyu ang kanyang tanong ngunit patuloy na nagtanong, kumusta ang sitwasyon sa Earth ngayon?
Mas maganda na ba ang cultivation environment ngayon? Umiling ang binata at sinabing, bagaman ito ay mas maganda kaysa sa dati, hindi pa rin ito gaanong maganda. Pagkatapos ng lahat, ito ay sanhi ng pangkalahatang sitwasyon. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, gaano ka nakatagal sa Holy Region? Halos 1 taon, sabi ng binata. Biglang nakita ni Chinyu ang liwanag. Hindi nakakapagtaka. Isang malaking pagbabago sa mundo ang nangyari sa panahong ito. Hindi dumating ang binatang ito sa oras. Paano ka nakarating sa Holy Region? May sinundo ka ba? Kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi niya ito maisip. Walang maraming sekta na may ganoong lakas sa Nanzhou. Bukod sa Tiantian sect, hindi maisip ni Chinyu ang ibang sekta. Sinabi ng binata, umaasa ako sa Ancient Array Platform at nakarating ako dito sa kapalaran. Ancient Array Platform, ungol ni Chinyu. Mayroong higit sa 10 sinaunang array platform sa Earth. Kung ang isa ay umasa sa array flags, maaari nga silang makarating sa banal na rehiyon. Pagkatapos noon, nagtanong si Chinyu tungkol sa sitwasyon sa Earth. Mula sa pag-uusap, nalaman niyang ang pangalan ng binata ay Hushing. Bago siya dumating sa Holy Region, narating niya ang nascent soul realm. Ang kaharian na ito ay walang harang sa Earth. Mula sa hitsura nito, ang kapaligiran ng paglilinang sa Earth ay malamang na mas mahusay kaysa dati. Mag-ingat ka. Pagkatapos mawala ang Death River, hindi ka pababayaan ni Hiteng, tinapik ni Chinyu ang kanyang balikat at sinabi. Gumisi si Hushing at sinabing, hindi ako natatakot sa kanya. Gusto ko talagang makipag-away sa kanya. Huwag maliitin si Hiteng. Ang kanyang lakas ay hindi maaaring maliitin. Kahit si Chinyu ay hindi magagarantiya na kaya niya itong talunin, sabi ni Chinyu. Sinabi ni Hushing na may bahagyang mapangasar na ekspresyon, sa palagay ko ay hindi mas mababa sa Chinyu ang lakas ko. Ngumiti si Chinyu at hindi na nagsalita pa. Sinabi niya ang lahat ng kanyang makakaya. Bahala na siya kung ano ang gusto niyang gawin. Siguradong hindi sisirain ni Chinyu ang sarili niyang malalaking plano dahil sa kanya. Ang bilang ng mga tao sa hilagang hangganan ay dumarami pa rin. Sa isang sulyap, ito ay siksikan. Mga ad ng pop future. Kapag nawala ang patay na ilog, malamang na isang hindi pa naganap na labanan ang magaganap. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Tahimik niyang inilabas ang kanyang divine sense at tinakpan ang karamihan ng mga tao. Hindi nagtagal, napansin ni Chinyu ang pagkakaroon sa reversion void stage sa karamihan. Talagang nagpakita ang isang reversion void stage cultivator, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Tila hindi nagkukulang ang Nanzhou sa mga taong mapaghangad. Mayroon lamang isang posibilidad para sa pagdating ng reversion void stage cultivator. Tinutukan niya si Yuan Shu. Gusto niyang patayin si Yuan Shu bago siya ganap na mabuhay muli. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at tumigil sa pag-iisip. Alam niya na ang bagay na ito ay tiyak na hindi kasing simple ng naisip niya. Ang rate ng tagumpay ay napakababa. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at ang patay na ilog ay nawala sa bilis na nakikita ng mata. Ang puso ng bawat isa ay nasa kanilang lalamunan. Tinitigan nilang mabuti ang patay na ilog. Pareho silang excited at medyo kinakabahan. Hindi nagtagal, nakahanap si Chinyu ng maraming pamilyar na figure sa karamihan. Ang mga kabataang ito ay pawang madalas na panauhin ng pamilya Zuojing. Tulad ni Zuojing, puno sila ng passion. Kaya hindi siya nagulat na dumating sila sa hilagang hangganan. Maya-maya, sumapit ang gabi. Ang malamig na hangin mula sa North Plain ay nagpang-inag sa mga tao. Alam na alam ni Chinyu ang kahirapan ng paglilinang at ang malupit na kapaligiran sa North Plain. Ito ay lubos na nauunawaan na gusto nilang umalis sa North Plain. Gayunpaman, ang pangmatagalang distorted na paraan ng paglilinang ay ginawa silang hindi katanggap-tanggap sa iba. Hindi maiiwasan ang digmaan. Sa North Plain, si Sima Bay ay nakatayo sa malayo, malamig na nakatingin sa hilagang hangganan. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng napakalamig na panloob na chi. Ito ay walang katulad na makapangyarihan. Ang malabuwiter niyang mga mata ay naglalabas ng mas malamig na tingin. Sa wakas, inihayag ni Barack kung ano ang nangyayari kay Michelle.
Pinili niyang tanggalin ang tato sa mukha niya. Tingnan mo siya ngayon. Sa wakas dumating na ang araw na ito. Huminga ng malalim si Sima Bei, at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, lumabas si Yongji sa gilid. Tumingin siya kay Sima Bei at nagtanong, pupunta ka ba sa hilagang hangganan bukas? Tumingin sa kanya si Sima Bei at walang pakialam na sinabi, iiwan ko sa iyo ang magandang pagkakataon. Pumunta ka at ilabas mo ang iyong galit. Ngumisi si Yongji at sinabing, pinaplano mo bang manatili at bantayan ang iceberg? Walang sinabi si Sima Bei, ngunit halatang halata ang kanyang intensyon. Walang pakialam na sinabi ni Yongji, talagang loyal ka. Malamig na sinulyapan ni Sima Bei si Yongji at sinabing, Yongji, huwag mong isipin na dahil lang sa nakapasok ka sa reversion void stage, kwalipikado kang maging kapantay ng Panginoon. Mayroon ding malaking gap sa loob ng parehong yugto ng paglilinang. Tulad ng kung paano hindi ka pa rin maglakas loob na hanapin si Xiaosheng, na nasa kalahating hakbang pa lamang na reversion void stage, dahil may ilang tao na hindi mo na maabutin sa buong buhay mo, walang pakialam na sabi ni Sima Bei. Naging malamig ang ekspresyon ni Yongji habang malamig niyang sinabi, bagaman hindi ako ang kapareha nila, hindi ibig sabihin na hindi ako ang kapareha mo. Sinulyapan ni Sima Bei si Yongji, ngumisi, at sinabing, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng pagkakataong makipagkompetensya. Inaasahan ko ito, malamig na sabi ni Yongji, tumalikod, at umalis. Uwi, maya-maya ay madaling araw na. Nang malapit nang mawala ang patay na ilog, ang lahat ay naging mas kalmado. Wala nang hiyawan nitong mga nakaraang araw. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at tahimik na naghintay. Ang patay na ilog ay nawala. Sa sandaling ito, may sumigaw. Ang orihinal na tahimik na hilagang hangganan ay biglang naging masigla. Sunod-sunod na tumayo ang lahat. Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng isang malakas na layunin ng labanan. Napakalaking layunin ng labanan, maging si Chinyu ay naantig nito. Sa North Plain, si Sima Bei ay nagplano para sa labanan. Hindi mabilang na mga tao ang handa na pumasok sa Nanzhou sa pamumuno ni Yongji. Lahat, mag-ingat. Subukan ng iyong makakaya na huwag tumuntong sa North Plain. Pipigilan ng North Plain ang ating lakas. Hindi natin mailalabas ang 30% ng ating lakas. Tumayo si Hu Xing at buong lakas na sumigaw. Tama siya. Si Mr. Xiao ay dumanas ng ganoong pagkawala dati. May sumigaw din. Patayin sila at ipaghiganti si Mr. Xiao. Si Hu Xing ay umungal at muling pinasiklab ang apoy ng digmaan hanggang sa tugatog nito. Kabanata 1709 Hiteng, sinong hamarang sa daan? Ang mga tao mula sa magkabilang panig ay mabilis na nagtipon sa hangganan. Nagdala rin si Yongji ng mga tao at sumugod sa pinangyarihan. Malamig na iniwas ni Yongji ang kanyang tingin sa lahat at sumigaw, hindi ba gusto ninyong lahat na maghiganti para kay Xiaohai? Halika! Pagkasabi nito, nanguna si Yongji sa pag-atake. Iniabot niya ang kanyang palad at isang malaking kamay ang tumakip sa buong lugar at idiniin. Ang nakakatakot na panloob na chi na iyon ay agad na nagpa-suffocate sa mga tao. Ang lahat ng mga eksperto sa Mighty Realm ay parang mga langgam sa harap ni Yongji. Sa isang hampas ng palad, hindi mabilang na tao ang namatay sa kanyang mga kamay. Nang makita ang eksena, ang mga ekspresyon ng lahat ay hindi maiwasang magbago ng husto. Ito ba ang lakas ng reversion void stage? Ito ay masyadong nakakatakot. Medyo pangit din ang ekspresyon ni Chinyu. Tulad ng sinabi ni Xiaosheng, sa cultivation realm na ito, ang pangunahing salik na nagpasya sa resulta ng isang mahusay na labanan ay ang pinakamataas na lakas ng labanan. Sa harap ng reversion void stage, ang makapangyarihang realm cultivator ay parang mga langgam na hindi dapat banggitin. Hindi nila kayang labanan ang lahat. Parang pinapatay ni Yongji na nawalan siya ng katwiran. Hindi mabilang na buhay ang namatay sa kanyang mga kamay. Hahaha. Ito ang lakas ko, sinong makakapidyaw sa akin? Si Yongji ay tumawa ng nakakuloko na para bang inilalabas niya ang galit na pinipigilan sa kaibuturan ng kanyang puso sa mga oras na ito. Itinaas lang niya ang kanyang palad, at maraming tao ang nahulog.
Ang ganitong uri ng lakas ay maaaring sirain ang mga bagay sa hindi kapani-paniwalang kadalian. Mga ad ng pop future. Pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Kung ang Nanjo ay walang tao sa reversion void stage na aalis, kung gayon ang kalalabasan ng labanan na ito ay walang kaunting suspense. Yongji. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Nais niyang mapunit siya kaagad. Sa sandaling ito, galit na galit pa rin si Yongji na pumapatay ng mga tao. Sa kanyang pag-iral, halos hindi na kailangan para sa iba pang mga magsasaka ng North Plain na lumahok sa labanan. Dahil dito, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Chinyu na makapasok sa North Plain. Mamatay kayong lahat. Parang pumatay si Yongji hanggang sa mawalan siya ng katwiran. Hindi mabilang na buhay ang namatay sa kanyang mga kamay. Nagsimula ring magbago ang estado ng pag-iisip ng bawat isa. Mula sa unang galit at pagkabalisa hanggang sa kasalukuyang takot at kawalan ng kakayahan. Wala na silang matatakbuhan. Pasob lang nilang hinihintay ang pagdating ng kamatayan. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Halos hindi na mapigilan ang kanyang galit. Sa sandaling ito, sa wakas ay may gumawa ng hakbang. Inabot ng palad ng reversion void stage cultivator na nakatago sa dilim para tanggapin ang palad ni Yongji. Sa sandali ng banggaan, hindi mabilang na mga tao ang napaatras. Ang isang nakakatakot na panloob na chi ay agad na kumalat sa lahat ng direksyon, na nagwasak sa void patch sa pamamagitan ng patch. Pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at malamig na tumingin sa isang partikular na sulok. Unti-unting lumabas ang isang matandang lalaki. Tumingin siya kay Yongji at walang pakialam na sinabi, "Yongji, long time no see." Nang makita ang matandang ito, nagulat si Yongji. Tapos tumawa siya ng malakas. "Li Cheng. Ikaw. Hindi ko inaasahan na ikaw, isang matandang umuto, ay haantong din sa reversion void stage." Nakakatawa, sobrang katawa-tawa. Hahaha. Hindi nagalit ang matandang tinawag na Li Cheng. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, "Noon, sa kasamaang palad ay natalo ako sa iyo. Akala ko ay nasira ang aking Dao technique. Hindi ko inaasahan na nakatuntong ako sa reversion void stage ngayon." Ngumisi si Yongji. "Noon, hindi kita kapareha, at ngayon hindi ka rin. Gayunpaman, kailangan mo ng matinding lakas ng loob para maglakas loob kang salakayin ako." Mga ad ng pop future. Kung tutuusin, sa puso mo. Isa akong bundok na hindi mo madadaanan kailanman. Mahinahong sinabi ni Li Cheng, sa puso ng bawat isa, mayroong isang bundok na hindi kailanman maitawid. Sa tingin ko ito ay pareho para sa iyo. Ngunit ikaw at ako ay magkaiba. Naglakas loob akong salakayin ka, ngunit hindi mo magagawa iyon. Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Yongji. Ang bawat salita ni Li Cheng ay tumatago sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim at malamig na sinabi, "Sige, ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pag-atake sa akin ngayon." Pagkasabi niyon, nagpakawala si Yongji ng isang paputok na sigaw na parang may pumalakpak na kulog sa langit. Kasunod nito, ang kanyang panloob na chi ay mabilis na tumaas, at isang malaking kamay ang nakaunat. Maaari nitong sirain ang langit at lupa. Hindi nagpatalo si Li Cheng kahit kay titing. Itinaas niya ang dalawang kamay, at ang marka ay agad na pumutok ng sunod-sunod. Nabasag talaga nito ang palad ni Yongji. Bravo! Ang mga magsasaka ng Nanjo ay agad na sumigaw sa pananibik. Sa pag-atake ni Li Cheng, ang sitwasyon ay agad na nagbago ng husto. Nabawi ng lahat ang kanilang kumpiyansa, at isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Hindi napigilan ni Chinyu na bumantong hininga sa kanyang puso. Malamig niyang tiningnan ang mga magsasaka ng North Plain at pagkatapos ay sa isang iglap, sumugod siya sa karamihan. Ang lakas ni Chinyu ay natural na hindi na kailangang ipaliwanag pa. Sa kanyang mga mata, ang mga magsasaka ng North Plain ay hindi makatiis ng isang suntok. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Chinyu na lampasan ito dahil sa takot na mapansin ng mga tao sa North Plain. Ito ay isang mahusay na labanan na nababahala sa magkabilang panig. Ang isang labanan ng gayong sukat ay hindi lumitaw sa loob ng maraming taon. Nagtago si Chinyu sa dilim. Nakahanap siya ng pagkakataon at pinunit ang damit ng isang North Plain cultivator.
Pagkatapos ay mabilis niyang isinuot ang mga iyon. Matapos gawin ang lahat ng ito, nagplano si Chinyu na pumunta sa North Plain at maghanap ng lugar na mapagtataguan. Gawin ito bago matulog at aalis ang parasite sa iyong katawan. Ibalik ang paningin sa 2 buwan gamit ang simpleng solusyon na ito. Gayunpaman, tulad ng pagsusuot ni Chinyu ng itim na damit ng North Plain, isang magsasaka mula sa Nanjo ang sumugod. Papatayin kita. Ang kabilang partido ay umungal sa matinding puot. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Wala siyang ibang choice kundi iunat ang palad at hampas sa dibdib. Matapos pilitin ang magsasaka pabalik, nang walang karagdagang pagkaantala, mabilis na sumugod si Chinyu patungo sa hilagang lupain. Ang lahat ay nasa isang estado ng labanan, kaya walang nakapansin sa kinaroroonan ni Chinyu. Nagmamadali siyang sumugod patungo sa kailaliman ng North Plain. Tila naging maayos ang lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang hamarang sa daan ni Chinyu. Ang taong ito ay walang iba kundi si Hiteng. Tumingin si Hiteng kay Chinyu na may masamang ekspresyon at nakangiting sinabi, "Saan ka pupunta?" Ang ekspresyon ni Chinyu, na nakatago sa ilalim ng itim na damit, ay nagbago ng husto. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan habang sinusubukan niyang pigilan ang kanyang panloob na chi. Natatakot siyang baka may maramdaman si Hiteng. Ako. Sumasakit ang tiyan ko, sinubukan ni Chinyu ang kanyang makakaya na panatilihing mahina ang kanyang boses na parang bumubulong. Oh, ganun ba? Lumapit si Hiteng kay Chinyu at tumingin sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Chinyu, sinabing, "Masakit ba ang iyong tiyan, o natatakot ka?" Ako, natatakot ako. Nakagat lamang ni Chinyu ang bala at nagsinungaling. Ayokong mamatay, gusto kong magtanim. Nang marinig ito, agad na tumawa ng malakas si Hiteng, "Kaya isa kang duwag. Ano ang silbi ng pananatili sa isang katulad mo sa North Plain?" Naramdaman ni Chinyu na hindi tama ang bagay na iyon. Noon pa man ay hindi pinahahalagahan ni Hiteng ang buhay, at maaaring atakihin siya anumang oras. Si Chinyu ay hindi nang ahas na magsalita. Tahimik niyang inayos ang kanyang panloob na chi, inihahanda ang sarili sa pag-atake anumang oras. Gayunpaman, walang intensyon si Hiteng na umatake. Sinabi niya nang walang pakialam, dapat pangalagaan ng mga tao ang kanilang sarili. Ang duwag ay isang magandang bagay. Pagkasabi nito, tumalikod si Hiteng at umalis. Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Hindi siya naglakas loob na mag-isip at agad na naghanda para sumugod sa kailaliman ng North Plain. Tumigil ka. Sa oras na ito, muling tinawag ni Hiteng si Chinyu. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Bakit may naaamoy akong napakapamilyar sa katawan mo?" Kabanata 17:10 Nagsimula ang dakilang labanan. Si Chinyu, nakagaanan lang ng isip, ay muling natigilan nang marinig niya ito. Nakatalikod kay Hiteng, hindi siya naglakas loob na lumingon. Hindi man lang siya naglakas loob na magsalita, natatakot na baka may mapansin si Hiteng. Si Hiteng ay dahan-daang lumapit kay Chinyu. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa balikat ni Chinyu. Kasunod nito, isang alon ng panloob na chi ang tumakip sa katawan ni Chinyu. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Sa kakayahan ni Hiteng, tiyak na hindi mahirap para sa kanya na tuklasin ang abnormalidad ni Chinyu. Sa sandaling ito, walang ibang pagpipilian si Chinyu. Maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang panloob na chi at manalangin sa kanyang puso. Pagkalipas ng ilang minuto, nawala ang panloob na chi sa katawan ni Hiteng. Pinalaki niya si Chinyu mula ulo hanggang paa, at lumitaw ang kakaibang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. "Maaari ka nang umalis, walang pakialam na sabi ni Hiteng." Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Gayunpaman, siya ay labis na naguguluhan. Kilalang kilala siya ni Hiteng. Sa kanyang kakayahan, kahit papaano ay makakadiscover siya ng kakaiba sa katawan ni Chinyu. Ngunit hinayaan niya itong umalis. Bakit? Hindi kaya sinasadya niya itong iligtas. Imposible. Si Hiteng ay puro masamang tao. Wala siyang nararamdaman. Walang pakialam si Chinyu sa sandaling ito. Pinalot niya ng mahigpit ang sarili ng mga damit at naglakad patungo sa lalim ng North Plain.
Inilagay ni Hiteng ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tahimik na pinanood si Chinyo na umalis. Lalong lumawak ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Sa hilagang hangganan, patuloy pa rin ang labanan. Ito ay isang mahusay na labanan sa pagitan ng dalawang partido, sa pangunguna ni Yongji at Li Cheng. Ang lakas ni Li Cheng ay tila hindi mas mahina kaysa kay Yongji. Lalong natakot si Yongji habang nag-aaway sila. Hindi niya moari kung dahil ba sa nanghina siya o mas lumakas si Li Cheng sa kanyang harapan. Halos imposibleng ibagsak siya sa loob ng maikling panahon. Sa kaibahan, sa paligid, isang malaking bilang ng mga magsasaka ang nahulog. Ang Nanzhou at North Plain ay talagang leeg at leeg. Ang North Plain ay hindi nakinabang sa labanang ito. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, sa wakas ay nag-utos si Yi Zhongji, umalis. Sa utos na iyon, nagsimulang umatras ang mga magsasaka ng North Plain patungo sa North Plain. Nakatayo doon si Yongji, malamig na nakatingin kay Li Cheng. Mas malakas ka kaysa sa inaakala ko, malamig na sabi ni Yongji. Walang pakialam na sinabi ni Li Cheng, hindi ka kasing takot gaya ng inaakala ko. Gumuso si Yongji at sinabing, huwag kang masyadong kampante. Simula pa lang ito, mamamatay ka sa kamay ko maya-maya. Pagkasabi nito, tumalikod si Yongji at umalis sa hilagang hangganan, nagmamadaling bumalik sa North Plain. Ang isang malaking bilang ng mga tao ay ipinakalat sa paligid ng hilagang lupain. Ang layunin ay napakasimple. Ito ay upang pigilan ang sinuman sa pagkuha ng pagkakataong makalusot sa North Plain at salakayin si Yuan Shu. Bagamat hindi malinaw ang kinalabasan ng labanang ito, sa sandaling tumuntong sa North Plain, makikita ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang partido. Sa makatuwid, karamihan sa mga nagsasaka ng Nanzhou ay hindi nang ahas na tumungo sa North Plain at maaari lamang manatili sa hilagang mga hangganan. Gabi na noon, ang ekspresyon ni Yongji ay walang kapantay na malamig. Maraming sugat sa kanyang katawan, at umaagos ang sariwang dugo. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Gayunpaman, hindi ito ang dahilan kung bakit siya nagalit. Ang higit na ikinagalit niya ay hindi niya nagawang patayin si Li Cheng, o makakuha ng anumang mga benepisyo. Sa sandaling ito, pumasok si Sima Bei mula sa labas. Nang makita ang hitsura ni Yongji, hindi gaanong nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi man lang siya nagulat. Ang labanang ito ay isang malaking kabiguan, malamig na sabi ni Yongji. Walang pakialam na sinabi ni Sima Bei, alam ko, ngunit huwag kalimutan na ang aming layunin ay hindi kailanman naging ang tinatawag na tagumpay o pagkatalo. Bahagyang kumunot ang noo ni Yongji at sinabing, anong ibig mong sabihin? Pinitik ni Sima Bei ang kanyang palad at naglabas ng ilang scroll. Ang gusto natin ay ito, itinuro ni Sima Bei ang mga scroll ng pagpipinta at sinabi. Nagulat si Yongji. Sumimangot siya at sinabing, bakit hindi mo sinabi kanina? Walang pakialam na sinabi ni Sima Bei, hindi ba't lagi mong gustong patunayan ang iyong lakas sa harap ng mga tao ng Nanzhou? Siyempre, gusto kong bigyan ka ng pagkakataong ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi mo ito nakuha. Sa sandaling sinabi ito ni Sima Bei, agad na nagalit si Yongji. Tatayo na sana siya nang pinindot siya ni Sima Bei gamit ang kamay niya. Walang silbi na magalit ka sa akin. Hindi ito magbabago ng anuman, walang pakialam na sabi ni Sima Bei. Kinagat ni Yongji ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi karapat-dapat banggitin ang Li Cheng na iyon. Papatayin ko siya maya-maya. Hehe. Gumisi si Sima Bei. Hindi niya itinuloy ang paksang ito ngunit sinabing, dapat nating hayaan na ang Panginoon ay ganap na mabuhay na mag-uli. Sa panahong iyon, ang North Plain lamang ang tunay na kumpleto. Hindi kumibo si Yongji ngunit puno ng sama ng loob ang kanyang puso. Tama na dapat ang laban mo kay Chinyu, di ba? Biglang tanong ni Sima Bei. Ma'am. Sumagot si Yongji at sinabing, mayroong 3 araw pa. 3 araw? Okay. Bahagyang tumango si Sima Bei. Dapat kang manatili sa North Plain sa mga susunod na araw upang magpagaling. Bukas, hayaan si Hiteng na kumilos, sabi ni Sima Bei. Medyo hindi nasisiyahang sinabi ni Yongji, kaya kung harapin si Chinyu sa isang daliri.
Huwag mong subukang aliwin ang iyong sarili, sabi ni Sima Bei nang walang awa. Pinili niyang tanggalin ang tato sa mukha niya. Tingnan mo siya ngayon. Sa wakas, inihayag ni Barack kung ano ang nangyayari kay Michelle. Ayaw niyang makinig sa kalokohan ni Yongji at tumalikod na para umalis, iniwan si Yongji sa galit. Sa sandaling ito, sa hilagang hangganan, maraming tao ang nakapaligid kay Li Cheng. Li Cheng ay natural din na nasugatan. Hindi ito mas maganda kung ikukumpara kay Yongji. Di man it, that be-starred Yongji. He deserves to die. Nagmura si Hu Xing. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami matatalo ng husto. Sigh. Kung pag-uusapan, napakaraming tao sa Nanjo ang nakarating sa Reversion Void stage. Bakit si Senior Li Cheng lang ang nagpakita? May nagtatakang tanong. Lahat sila ay isang grupo ng mga makasariling tao, ngumuso si Hu Xing. Ikinaway ni Li Cheng ang kanyang kamay at sinabing, lahat ng tao ay may kanya-kanyang pagpipilian. Walang tama o mali. Senior Li Cheng, paano kung bumalik si Yongji bukas? At ang Sima Bei na iyon, kung kumilos siya, natatakot ako. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit napakalinaw ng ibig niyang sabihin. Sinabi ni Li Cheng sa malalim na boses, hindi ko alam. Kung lalabanan niya si Sima Bei sa ganitong estado, tiyak na matatalo siya. Umaasa ako na may iba pang maaaring sumugod sa hilagang hangganan, sabi ng isang tao sa mahinang boses. Uwi, sa lalim ng North Plain. Naglakad si Chin Yu sa makapal na nyebe ng mahabang panahon bago siya sa wakas ay nakahanap ng isang lugar kung saan walang tao sa paligid. Ang lugar na ito ay isang malawak na kalawakan ng kaputian. Malapit sa lugar na ito, may isang lawa na hindi malaki o maliit. Ang lawa ay matagal nang tinataka ng yelo. Pagtapak dito, ito ay walang kapantay na hirap. Gawin natin dito, naisip ni Chin Yu sa sarili. Naka-crossleg siya at nagplanong magsimulang magtanim. Inilabas muna ni Chin Yu ang malaking lalagyan at nilagyan ito ng laman. Noon lamang siya nagsimulang sumipsip ng madilim na enerhiya mula sa North Plain. Ang madilim na enerhiya ng North Plain ay mas nakakatakot kaysa sa naisip niya. Maging si Chin Yu ay bahagyang pinigilan. Ang ganong siksik na madilim na enerhiya ay sapat na para sa akin upang linangin, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Nang walang karagdagang ado, nagsimula siyang sumipsip ng madilim na enerhiya mula sa North Plain. Ang mga butil ng maitim na enerhiya ay dumaloy sa kanyang katawan sa bilis na mas mabilis kaysa dati. Marahil ito ay dahil sa malaking pagbabago sa mundo, ang bilis ng paglilinang ng lahat ay tumaas ng husto. At si Chin Yu ay walang pagbubukod.